91, sabay-sabay na lang nating basahin. Ayan, Psalm 91, claim natin yan sa buhay natin ha. 1, 2, 3, go. He who dwells in the secret of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. Amen. Verse 11, ibobold natin yan. For He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands shall up, lest you dash your foot against a stone. Amen. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. 15, He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With life I will satisfy him and show him my salvation. Tatlong amen. 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 Diba? So, kaganda ng pangako ni Lord sa Psalm 91. And naalala ko nga nung COVID, diba, 19, nung 2020, yan yung kiniklaim ng maraming mga Kristiyano, diba? Yung sabi, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you, diba? So kasi, sinasabi nga ng verse 11, For He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. And naalala ko nga ng mga panahon ng mga 1996, yung mga 1990s, talagang mga tao nun na curious sa mga supernatural, ganyan. Kaya nga sila si Drot nun, naalala ko, yun yung mga time talaga na kasagsagan, nag-i-investigate siya ng mga, kumbaga parang supernatural things, di ba? Kaya may maririnig kayo dun sa intro niya, di ba? Do angels exist? Di ba? Yung parang pag nanonood kayo ng It's Supernatural. Kasi yun, nung time na yon, ang daming mga curious tungkol sa supernatural to the point na kahit yung mga bad side na, inaral na rin ng mga tao. Pero, yun nga, ang sinasabi dito kay Jack Graham kasi to, na tayo mga Kristiyano, dapat daw, mas lalo pa nga daw natin na pag-aralan ang mga tungkol sa ganito kasi para sa atin, binigay ng Diyos ito. And ano ba yung mga angel? Ano ba ang ibig sabihin ng angel? Sabi ni Martin Luther, an angel is a spiritual creature without a body, created by God for the service of Christendom and the Church of Jesus Christ. So dyan pa lang makikita nyo na it's for our benefit, di ba? Na ang mga angels, kinreate sila ng Diyos para sa atin, di ba? Para bantayan, ingatan tayo. And natatandaan ko nga si Billy Graham din sa kanyang libro ng patungkol sa angels. Yun nga, kinuwento niya yung tungkol kay John Patton, di ba? John Patton, next natin yung slide, na nag-mission sa mga tawag doon, cannibal na mga tao. Pag sinabing cannibal, 'di ba, yung kumakain ng karne, yun ng tao, 'di ba? Ngayon, isang gabi, takot na takot sila ng mag-anak niya kasi nung nag-mission siya, kasama niya asawa niya at saka mga anak niya. Ngayon, nung nalaman ng mga katutubo ng mga nasa tribo na may tao bukod sa kanila, na-excite sila na patayin. Tapos pinlano nilang sunugin muna, ihawin sila. Then siguro saka sila kakainin.
Pero dahil nga nalaman ni John Patton yon, nag-ano sila, tinawag niya yung mag-anak niya, tapos nag-prayer circle sila, nag-pray sila ng matindi. Then, ang galing nun, kasi hindi nga natuloy that night, kaya nakatulog sila ng mahimbing. Ngayon, to make the long story short, 1 year ang nakalipas, napanalunan yung tribo na yon. Tapos yung chief doon na namamahala sa mga tribo, yan, sa mga katutubo, ay naging Christian nga. Naalala ni John Patton yung insidente na yon na muntik na sila na ihawin ng buhay. Tinanong ni John Patton yung chief, bakit hindi nyo tinuloy yung inyong plano? Sabi nung chief nung katutubo, kasi paano namin itutuloy? Napakaraming tao doon sa labas ng ng kubo nyo, 'di ba? Tapos nagliliwanag sila, tapos may mga dala-dala silang mga espada, 'di ba? Ngayon doon na-amaze si John Patton na kumbaga parang sabi niya, wala nga kaming kasama, kami lang mag-anak ko, kami lang pamilya, 'di ba? So doon siya na-convince na totoo talaga ang angels, 'di ba? At naggumagwardya siya sa lahat ng mga kumbaga heirs of salvation, meaning mga Kristiyano at mga na-born again, tinanggap ang Panginoon. Ngayon, ang maaalala nyo dun sa kwento na yon? 'Di ba parang ganun din yung kwento ni Elisha at saka ng servant niya, na yung aatakihin sila ng army, takot na takot itong servant niya. Hala, anong gagawin natin? Ganyan. Pero nag-pray lang tong si Elisha, 'di ba? Na Lord, i-open mo nga tong mata nitong na to. Itong duwag na to. Kaya nga, Lord, open his eyes, ganyan. Ngayon, nung pagka-pray ni Elisha ang ganito, nakita niya, di ba, na yung host ng angels, mas marami dun sa army, di ba, nakalaban nila. Kaya dun na pumasok yung verse na, di ba, yung those that are with us is greater than those who are with them. Di ba? Ngayon, niya, parang parallel niya sa New Testament, yung di ba, yung yung greater is He that is in me than he that is in the world. Diba? So, every time na, tatandaan nyo, every time na merong katatakutan, at parang pakiramdam mo, ang dami mong katatakutan, tatandaan mo that greater, diba, is in you than he that is in the world. Mas marami, diba, yung kasama mo kaysa sa kanila. Ika nga, diba, sabi, ang nahulog daw ng mga angel, ng mga fallen angel, ay 1/3 lang. Ang natira sa kalangitan ay ilan? 2/3. Diba? So, anong mas marami? 1/3 o 2/3? 2/3, diba? Wow. Kunwaring magaling. Amen. 2/3 ng angels, diba? So, mas marami. So, kung common sense lang ang pagaganahin, mas lamang tayo. Diba? Kaya dapat, hindi nga tayo matatakutin, hindi tayo duwag, diba? Kasi mas marami ang kampi sa atin. Amen? Kaya may mga verse, diba, na if God is for us, who can be against us? Minsan ginakabahan ka, mag-isa ka lang. Pero sabi nga, diba, ikaw plus God equals majority. Diba? Na ikaw lang ang pagsamahin, pati ang Diyos, majority na. Diba? Bakit? Kasi ang kampo ng Diyos, napakarami. Amen? Kaya nga tingnan niya, sabi ni Billy Graham, I am convinced that this heavenly being exists and that they produce and provide unseen aid in our behalf. Sabi, I do not believe in angels because someone has told me about a dramatic visitation from an angel. Impressive as such rare testimonies may be, I do not believe in angels because UFOs are astonishingly angel-like in some of their reported appearances. I do not believe in angels because ESP expert or extra ganun, basta extra something ganun. Experts are yung ang meaning nun, basta extra basta yung sa mga supernatural ano yung mga sinasabi nyo? Sabi, experts are making the realm of the spirit world seem more and more plausible. I do not believe in angels because of the sudden worldwide emphasis on the reality of Satan and spiritual work among demons. I do not believe in angels because I've ever seen one, because I haven't. Hindi siya nakakakita. Pero I believe in angels because the Bible says there are angels, and I believe the Bible to be the true word of God. So sana ganun tayo, 'di ba?
na kahit hindi natin nakikita yung angels, naniniwala tayo. Kasi sabi ng Bible, di ba? Ika nga, kaya nga, ito, agad to, paalala to sa mga, yung masyadong, syempre, gusto naman natin yun, yung makakita tayo ng vision. Minsan, naiinggit tayo sa mga Kristiyanong mayat-maya ang vision, di ba? Kahit nagbe-breakfast, nagme-merienda, nagkaka-vision, di ba? Kumbaga, pero ano pa rin ang pinapanghawakan natin? We will live by faith, not by sight, di ba? Mapalad ang mga tao na nakakita, di ba? Na hindi nakakita pero naniwala, di ba? So ganyan si Billy Graham. And sabi nga, as an evangelist, I have often felt too far spent to minister from the pulpit to men and women who have filled huge stadiums to hear a message from God. Yet, again and again, my weakness has vanished and my strength has been renewed. Bakit? Kasi on many occasions, God has become especially real and sent His unseen angelic visitors to touch my body, to let me be His messenger from heaven, speaking as a dying man to dying men. Diba? So, nakita nyo yun, na naniniwala siyang totoo yung angel kasi madalas talaga, hinahapo na siya, napapagod na siya, kaka-preach niya, diba? Pero all of a sudden, lumalakas siya. Kasi naniniwala siya na yung angelic being, di ba? Yung angel siya para magkaroon siya ng kalakasan ulit. Amen? So, kaya by faith, di ba, maniwala tayo na kung paanong gawa ng mga angel yun kay Billy Graham, ganun din yung gagawin nila sa atin. So, let's talk about the ministry of angels. Who are they and what do they do? Ano ba mga ginagawa nila at sino sila? Una, they are created beings. So, ginawa sila ng Panginoon. Nilikha sila. Sabi, angels did not always exist. Tatandaan niyo yun kasi Diyos lang yun. Diyos lang ang nag-always exist. As a matter of fact, in the book of Job, we are told that angels celebrated the creation of God. They existed at creation, but somewhere before creation, yung eternity past, kung tawagin, God created the angels because only God has always existed. The angels haven't always existed. And apparently, instantaneously, God created the heavenly host. So una, ang angels ay created beings. Pangalawa, these angel beings are beautiful. Diba? So, sabi nung iba, sana all beautiful. And so, sabi dito, ang mga anghel daw ay magaganda. Sabi nga, we know they are beautiful because in reading the description of Lucifer, diba, before his fall, he is described as being exquisitely beautiful with a voice of many waters. Diba? Ang ganda daw ng boses at the same time ang ganda niya. Diba? And sabi nga, and in his own pride, he rose up in rebellion against God. But the angels are magnificently and majestically beautiful. Sabi daw nila, sa presentation ng Superbook, ang pinakita daw doon na bakit daw nagkaroon ng pride si Lucifer nung time na, di ba, dahil nga siya yung choir director. Ngayon, kadalasan, kapag ang choir director, di ba, yun nga yung kumbaga parang naglilid ng choir. Ngayon, nung nagbow yung mga, dahil siya nga ay nasa unahan, ngayon, nung nagbow na yung mga angel, parang nakadama siya ng pride. Di ba? Kaya nga minsan may mga pagkakataon ko na rin pag yung sa choir, parang minsan maganda na lang na walang kumukumpas, 'di ba? Para parang all glory to God. Pero syempre kailangan 'yan, necessary 'yon. Kailangan lang marunong tayong magbalik ng glory. Then minsan kapag nagpapa-altar call, 'di ba? Minsan parang di mo alam kung saan pupunta kasi ayaw mo naman na ikaw yung parang luhuran ng mga tao. Kaya minsan gumigilid ako, minsan ako rin lumuluhod din ako. Kasi ganun nag-enter yung pride kay Lucifer na parang feeling niya gusto niya na rin maging Diyos, 'di ba? Sa ganun. Kasi nga parang beautiful siya. Tas hindi ko alam kung ano 'yun, pero may mga story na lumabas from Greek mythology ba na may ganong Diyos na napahamak siya, nalunod siya kasi nung pagtingin niya ng sarili niya doon sa doon sa tubig, 'di ba, nakikita yung reflection. Tas masyado niyang inibig. Parang yayakapin niya kaya na-drown siya, namatay siya, 'di ba? And ganun din daw ngayon yung may tinatawag doon yung masyadong ma-selfie. Ano tawag doon? Ayun,
Ayun, in fact, sa kanya nga galing yung pangalan na yon, 'di ba? Yung Narcissus, 'di ba? Na masyadong kapag tiningnan, ganyan din daw nangyari kay Lucifer. Sabi ng mga Bible scholar ha, yung parang napatingin daw kasi siya, 'di ba? Parang yung sahig ng ng langit, parang mirror. Ngayon nung nakita niya yung sarili niya, masyado niyang sinamba yung sarili niya. Kaya minsan, yun ang rason bakit hindi tayo mahilig mag-selfie, di ba? Parang iilan lang, o kaya naman yung mirror, ganyan. Di ba? Parang masyado na nating sinamba yung sarili natin sa mga mirror shots natin. Di ba? Kasi may mga ganon. Okay, so, ayun. Pero, maganda siya. Kaya nga tayo, minsan, maganda kayo, pogi kayo, di ba? Pero wag niyo masyadong sambahin, di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, wag ka masyadong, wag mo sambahin yung kagandahan mo, di ba? Kasi ganun napahamak yung angel. And sabi, they possess intelligence or superior intelligence to mankind. A far superior intelligence to mankind. So, matalino rin sila, intelihente rin sila. Sabi, we know they are beautiful because in reading, hindi ko napalitan. Ayan, basta matalino ang mga angel. Hindi ko napalitan yung caption. Sunod naman, they possess intelligence. They possess a personality. Ayan, under none. Yan, may personality sila. Hindi sila same of a kind. May iba't iba rin sila na personality. Yung yung Catholic, pero hindi ko alam kung saan nila nakukuha yon, di ba? Yung mga anghel sa kanila may mga pangalan. Rafael, Gabriel, di ba? Michael, basta kung ano-anong L, ganyan. Tapos, yun nga, kumbaga parang naniniwala kasi sila. Sabi nga, di ba, sa theology, sa Bible school, may iba't ibang hierarchy, level, ang angels. May seraphim, may angels, di ba? Merong mga parang inhuman form, ganon. They possess a personality. Next, there are names of angels in the Bible. Ang pinakakilala lang natin, di ba? Yan, si Lucifer, Michael, Gabriel. May nagsasabi na they are archangels, pero minsan may mga nagsasabi naman na yung iba cherub daw, yung iba seraphim. Di ba? Parang ganon. Pero yun nga, si Gabriel kasi kapag may good news, siya yung pinapadala, di ba? Pag may balita. Si Lucifer sa choir. Si Michael, warring angel siya, di ba? Angel of war siya. So, makikita niyo yun dun sa sa jinn ng tatay niyo, di ba? So, yung tinatalo ni Kaya nga, sabi daw nila, makikita mo na dun sa jinn daw ng sa logo ng jinn, ang talo dun si Lucifer, di ba? Si Satan. Kasi nakaganon na si Michael. Pero kapag iniinom daw yon, nababaliktad. Kaya ang nananalo, yung demonyo, di ba? So, parang ngayon nyo lang ba narinig yon? May ganong katuruan na dapat nga hindi siya iniinom para manatiling panalo yung angel, di ba? Si Michael doon. And then, sunod naman, there are ranks and offices of the angels in the Bible. So, nasabi ko na yan kanina, 'di ba? So may mga assignments sila. Kaya may mga it's supernatural na parang segment or episode yung mga tungkol sa angels on assignment, ministering angels, healing angels, 'di ba? Delivering angels, angels of breakthrough, 'di ba? So may mga ganon at naniniwala tayo doon. And then next naman, how many angels exist? Gaano ba karami ang angels? Ay, hindi pa pala tapos. Sabi, they possess their own personality with emotion and will and decision-making processes. Sabi nga ng Job 38 verse 7, they rejoice in creation. So may emosyon, 'di ba? Kasi kaya nilang mag-rejoice, kaya nilang magsaya, 'di ba? Sabi naman then, these angels are immortal for there is no indication in the scripture that the angels ever die. Okay? Pero magkaiba ang immortal tsaka eternal, ha? Ayun, parang nasa Bible school na rin tayo. Anong kinaibahan nila? Ang eternal, no beginning, no ending. Ang immortal, they are created being pero hindi na sila mamamatay. Meron silang beginning pero ano daw? Ayan. Do I make myself clear? Tama ba? Ayan. Eternal, no beginning, no ending. Immortal, created, pero never ending. Ayan. Ayan. There is indication that they do not
Jesus said, they are not like men and women in reproducing. So, hindi pala sila nagre-reproduce. Hindi sila nagkakaanak. Angels are not born, they are created. And therefore, they never die. So, yun nga yung sinabi ko. So, punta na tayo. How many angels exist? Ayan. So, gaano ba karami ang angels? Sa Luke 2:13-14, maaalala nyo, nung in-announce yung birth ni Jesus, ano sabi doon? And suddenly, there was with the angel a multitude. Sabi niyo nga, multitude. Ganon dapat. Multitude, yeah, of the heavenly host, praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Diba? Gaano kaya kaganda yan? Diba? Na tayo nga, gandang-ganda na tayo sa mga choir dito. Dito ba yun? Sa ibang church. Yan, dito, diba? Pero how much more yung choir ng angels, diba? Na ang dami-dami nun, tapos magsasabay-sabay na kumanta ng glory to God. And yun nga, diba? Diyan pa lang, sinasabi na ang dami na. And sunod naman, sa Revelation 5:11, doon naman sa throne room, sabi, then I looked and I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures, and the elders. And the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Diba? So, alam nyo kung ilan yon? So, billion. Diba? Napakarami pala talaga ng angels. Kumbaga, laksa-laksa, sangtambak, diba? Ganyan karami ang angels. Kaya naman, diba, doon ka matatouch kay Jesus. Bakit? Kasi although laksang-laksa pala, diba, napakarami ng angels na pwede niyang ipadala para labanan yung mga Roman soldier na bumugbog sa kanya, pero hindi niya pinili. Diba? Bakit? Kasi he is committed to do the will of God. Na dahil ito ang plano ng Diyos, ito yung kalooban ng Diyos sa akin, gagawin ko. Di ba? Kaya nga may picture or painting na gano'n eh. Nakaganon si Jesus. Tapos, hinahadlangan niya yung mga angels, di ba? Na talagang, yung parang aatake sa mga tao. And naalala ko rin na yung mga angels, pwede rin silang mag-punish. Pwede silang mag-bring ng judgment. Kasi naalala nyo, Sodom at Gomorrah. Di ba? Naalala nyo yung Herod na, yung hari na nagyabang, kaya naman in-strike siya, di ba? Kaya bumulagta na lang siya, di ba? Kaya ganon ang angels. Kaya dito, mamimili ka lang. Ikaw ba ay tao o kristyanong pagmiministeran o ikaw ang tao na maha-high blood ang angel mo sa'yo at, di ba, hahampasin ka dyan. Di ba? Naalala niyo yung story ni Balaam, di ba? And donkey, iwas yung donkey. Ano ba? Ba't mo ko hinahampas? Iniiwas nga kita dahil papatayin na dapat siya ng angel, di ba? Kaya ganon, may mga angel na ganon na for judgment, for punishment, pero ang prayer natin, di ba, sa bawat isa, ang katabi nyo, angels of blessing. Amen? Hindi yung sasapukin ka dyan mamaya o tatampaling ka, di ba? So, yan ang kiniklaim natin. Next naman, kaya sabi naman ng Hebrews 12:22, but you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels. Di ba? Innumerable. O, ano ibig sabihin yan? Hindi mabilang. Di ba? Sabi, these angels, ano pa daw? Ano pa ang mga katangian ng angels? These angels function as messengers to men in significant times in human history. So, i-review natin. Saan mga nagpakita ang mga angel? Una, angels were present in the Garden of Eden. Alala niyo yun? When mankind fell and God stationed angels to protect the garden and protect man and to keep man from returning to that garden. Then so sa Garden of Eden pa lang, nandun na, may angels na doon. And next, angels were present according to Acts 7:38. When the 10 Commandments were given, when Moses received the law of God, the Pentateuch, the Decalogue of God, angels attended there and ordained that moment with God. Diba? So may angel din nung time ng sinulat yung 10 Commandments. Then, the prophets were ordained of God according to Acts 7:53. And so in the revelation of Scripture, in the giving of Scripture by the Holy Spirit, the angels ministered there. Diba? So kahit nung buuin ang salita ng Diyos, nung mga nagkaroon ng propeta, andun din ang mga angelic being. Next, of course, the angels were present when the birth of Jesus was announced to Mary. And angels were there, the heavenly host, when the birth took place, singing, glory to God in the highest and on earth peace,
goodwill towards man. Diba? Ano pa? An angel was present in the dream of Joseph to protect the Christ child from the cruelty of Herod. Yung binalaan si Joseph, di ba? Ng angel na, pakasalan mo si Mary, ganyan, ilayo mo ang ina mo, ganyan. So naman, angels were often present in the life of Jesus. Ito maalala nyo, when he faced one-on-one in the desert, Satan himself, Jesus was ministered to the scripture says by the angels. Kaya nga kapag may mga temptation, di ba, dapat nagpe-pray kayo na Lord, lagi mo akong gabayan ng angels mo. Kami, bago kami umalis ng bahay, laging ganun ang prayer ko. Kunwari, nakalabas na kami ng bahay. Pag nakasampa na ako sa motor, Lord, cover us with your blood, guard us with your holy angels. Kahit ganun lang, Lord, cover us with your blood, guard us with your holy angels. Then, araw-araw talaga, nakikita ko yung pagpaprotekta at pag-iingat ng Panginoon. And, yun nga, minsan, hindi lang daw natin napapansin, pero pag-iingat daw ng Panginoon yung kunwari may nasagasaang bata, 'di ba? O kaya naman may nasagasaang iba. Pero bakit yung ganito hindi nasagasaan? Kasi pwedeng yung nanay nung isa nagpray, 'di ba? Yung nanay ng hindi nagpray, 'di ba? Tapos may mga pagkakataon na dapat ikaw na yung mabubunggo ng ganito, pero iba yung nabunggo kasi may 'di ba may video 'yon na yung ibang mga tao, ang dali lang ni Satan hawakan. Pero yung mga tao na nagpe-pray sila, tapos pinagpe-pray din sila ng magulang nila, hindi mahawak-hawakan ng demonyo. Kasi ganon yung di ba, ginagawa ng mga angel. And sunod naman, and then when our Lord faced the cross, and there on his face, pouring out his life's blood in preparation for giving himself as a ransom for the souls of men, as he sweated blood and tears, the angels came there in the garden according to the scriptures and ministered to the Son of God. Kasi sabi nga daw ng mga Bible scholar, doon pa lang daw sa pagpe-pray ni Jesus sa Gethsemane, para na daw siyang mamamatay doon eh. Kasi hindi matanggap talaga ni Jesus na one moment of his life, malalayo siya sa Ama. Ganon kasi sila close na close ng Ama, di ba? Na even kahit saglit lang, kahit lang, yung parang sabihin mong lang yun, oras lang yun, o let's say for example, pinaka-maximum 3 days, di ba? Hindi atim kasi yun ni Jesus. To the point na yung pawis niya daw, dugo na. Di ba? Kasi ganun na stress si Jesus during that time. Pero dumating ang anghel at pinalakas siya. Di ba? Next naman, and then when Jesus was on the cross, according to Matthew 26 and verse 53, these great warriors were ready with swords drawn to come and deliver the Lord Jesus Christ. Tutulungan na nga nila eh. But Jesus hung alone in obedience to the will of the Father, even though one word from Jesus could have sent these powerful beings to destroy the enemies of Christ. He hung and he died alone for you and me that we might have eternal life. Diba? Kasi gusto niya na, kailangan naman talaga, ay kaya naman. Diba? Sige mga anghel, itong mga Roman soldier na to, patayin to lahat. Diba? Pero bakit hindi niya ginawa? Diba? Tapos dun sa 7 last words, wala kayong makikita dun na nag-utos siya ng angel. Diba? Para magganti sa kanya. Kasi, ang purpose ng Panginoon to save us, not to punish us. Diba? Amen? Amen. Diba? And kahit nandun siya sa cross, hindi siya nakaramdam ng anger, ng bitterness. Ang nararamdaman niya pa rin, love and forgiveness. Mercy. Diba? Para sa ating lahat. Amen? Amen. Diba? And of course, the angels were there that morning when the ladies went to the tomb expecting to anoint his body. The angel sitting on the stone rolled away and said, Why are seeking the living among the dead? He's not here. He is risen. Diba? May present daw ang angel nun kahit sa tomb ni Jesus. And the angels were there after 40 days of appearance of the resurrected Christ. When Christ ascended up into glory, and there the angel of God said, Ye men of Galilee, 2 angels of God, you men of Galilee, why stand you gazing up into heaven? For this same Jesus taken up in heaven shall so come in like manner as you've seen him go. They promised the return of Jesus, and Jesus said, they will participate in my return when I come in glory with the holy angels. Diba? So, laging present ang angels. Hindi nawawala yan. And next naman, ito nga yung sinabi ko sa inyo kanina sa intro pa lang, we see an increase of activity in the last days of angels moving and working and interacting as God's agents of judgment in the book of Revelation.
In Revelation 7, 2-3, in Revelation 16, 3-4, read the book of Revelation and you will see angels in the last days. And as an increase of its sinfulness and violence and demonic activity takes place during times of tribulation, God will send His angels. Praise ye the Lord. Diba? Kasi may mga angels pa rin. And angels will be involved there as the executors of God's plan and purpose for mankind. And they show power over the elements and power over the environment as they do God's will. Okay? Kaya sabi nga, ito, isa pa. And so angels work behind the scenes in the drama of the world history. And they serve as messengers and ministers of God to execute His purpose. We see them as worshipers, we see them as warriors, we see them as preachers, as communicators. The word angel means angelos, messenger ang ibig sabihin, and we see them as lion tames in the book of Daniel. We see them as birth attendants kay Jesus, di ba? We see them as recruiters, we see them as rescuers, we see them as explorers, as executioners, we see them as comforters as they minister to the people of God. So ang dami, di ba, na ginagampanan ng mga angels. Kaya nga, dito, kinakailangan talaga, hindi lang tayo maniwala, and at the same time, kumbaga parang ika nga ni Sidrot, di ba, i-dispatch natin yung mga angels na yan, na kung pwede silang mag-minister pala, utusan, di ba, talaga namang utusan natin sila. Di ba, na Lord, inutusan ko yung mga angel mo, dali naman sa akin yung yung salary ko. Diba? Yung aking increase dalhin sa akin. Diba? Yung matagal ko nang inaantay na scholarship. Diba? Kalagan. Diba? Tanggalin ang pakuriputan ni Mayor. Hindi ni Mayor Biaso na, ibang Mayor. Mayor ng klase niya. Joke lang. joke. Ayan, so, kaya sabi nga, and believers know and expect God's holy angels to accompany you through life's journey. Kaya naman, ikaw din, dapat tatandaan mo na may angel ka, di ba, as you go to your life journey. Amen? Di ba, kaya nga naalala ko, noon maraming mga testimony kami, di ba, regarding, kasi naalala ko si Amari, si Isaiah, si Faith. Di ba, pag nakikita mo yung mga bata na yan, ano masasabi mo? Di ba, they are helpless, hindi pa nila kayang tulungan yung sarili nila. Di ba? Hindi pa sila pwedeng mag-asikaso, magtrabaho. Diba? Hindi pa nila kayang i-defend ang sarili nila. Tayong mga malalaki na, may tinatawag tayong self-defense. Na kapag di ba? Parang kapag may sa'yo, pwede di ba? Pero yung mga baby na yan, defenseless yan. Kaya sino ang magdedepensa sa kanila? Sino ang magpoprotekta sa kanila? Angels. Amen? Di ba? Kaya naalala ko, di ba? Lagi kong kinukwento rin sa mga preaching ko yon. Si Risa dati, imagine niyo, natumbahan yan ng alam niyo yung bilyaran, yung table nun, buong bilyaran. Natumba sa kanya talaga. Pero nung tiningnan siya, ay, alive and well, di ba? Nag-8-8 pa. Di ba? Tapos, isang beses din, siguro 1-year-old siya noon, basta gumagapang na kasi siya, nalaglag siya dun sa hagdan namin na napakataas. Tapos, pagkakita namin ni Mama, ayun, naglalaro pa. Di ba? O ngayon, paanong posible na ganon? Di ba? Paano hindi? Di ba? Tapos, may strong bones pa, ang lakas-lakas ng buto. Di ba? Bakit? Kasi, ang mga bata, they are protected by their angels. Amen? Kasi kung tayo lang sa kanila, magbabantay, mag-iingat, wala. Hindi natin maaasahan sarili natin. Kaya naman, ayan, sila Isaiah, sila Amari, sila Faith, sino ang talagang aasahan natin na magbabantay sa kanila? Ang Diyos at ang mga angels. Amen? Kaya sila lalaki ng maayos, di ba? Talaga namang malakas kasi babantayan sila ng angels. Kaya nga may prayer ako kay Faith noon, na Lord, ikaw nagbigay dito kay Faith eh. Diba? Ikaw rin magprotekta dito. Ikaw sa kanya, mag-ingat sa kanya. Diba? So kasi ganun ang mga bata. Talaga namang may mga guardian angel sila. At ikaw din. Diba? Kahit malaki ka na, kahit kaya mo nang depensahan ng sarili mo, may angel ka pa rin. Naalala ko yung preaching ni Ate Mar, diba? At least 2 angels, diba? Ang naka-assign sa atin. Diba? Naalala ko nga rin,
si Periston, nung may kapatid siyang rebelde sa Diyos, at nalaman niya by vision ata o by panaginip na nasa delikadong lagay yung kapatid niya, sabi niya dun sa Panginoon, Lord, isend mo yung isang angel ko dun sa kapatid ko. 'Di ba? Kasi kung halimbawang dun sa kapatid niya, demonyo ang nakapaligid, 'di ba? Yung kahit yung angel kong isa ang ipadala mo, 'di ba? Then 'yun, ang testimony ni Periston, 'di ba, na na-deliver daw yung kapatid niya, naging safe. 'Di ba? Kaya ganon. Okay? Amen. Na-encourage pa kayo sa angel? Amen. Okay? Kaya sabi nga, saan na tayo? What is the ministry of angels? Ano ang mga ministry nila? First, it is a ministry to God and for God, and then it is a ministry to believers. So mababasa niyo sa Bible na nag-worship ang mga angel. 'Di ba? Talagang nandun sila sa trono ng Diyos at ina-adore si Lord. And sunod naman sa atin, 'di ba? Nagmi-minister ang mga angels. Kaya sabi nga ng Hebrews 1:14, are they not all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation? Para sa atin, 'di ba? Sino yung those who will inherit salvation? Tayo. Okay? And sunod, what do these angels do? Ano ang mga ginagawa ng mga angel? Una, they watch. Yan. So, dito sa day watch, dalawa ang mararamdaman mo. Una, takot kasi lagi pa lang may nanonood sa'yo. 'Di ba? Lagi pa lang may nakatingin sa iyo. 'Di ba? Kaya naman kung halimbawa kung ano-ano ginagawa mo, tatandaan mo hindi ka nag-iisa. 'Di ba? May mas matindi pa sa CCTV, 'di ba, na pwedeng manood o magbantay sa iyo kasi there are angels all around. 'Di ba? Na pwedeng magbantay sa iyo. Pangalawa, ang pwede mong maramdaman, ma-secure ka. 'Di ba? Mapanatag ka na na praise God, may nagbabantay sa akin. Praise God, may mag-iingat sa akin. Kaya kahit naman mag-field trip ako, kahit naman talagang sumama ako sa camp namin, 'di ba? Walang pangangambahan ang aking magulang kasi babantayan at iingatan ako ng angel. Sabi nga ng 1 Corinthians 4:9, for I think that God has displayed us, the apostles, last as men, condemned to death, for we have been made a spectacle to the world, both to angels and to men. Pag tiningnan mo yung ibig sabihin ng spectacle sa another word or translation, theater ang ibig sabihin nun. Theater na parang, alam niyo yun, pinapanood ng mga tao, and ganun din daw ang angel sa atin. Na para tayong nasa teatro, tapos pinapanood nila tayo. Diba? Kaya again, pwedeng ang maramdaman mo dyan ay takot, magkaroon ka ng fear of God, fear of the Lord, and also yung security na lagi palang nakabantay ang mga angel ko sa akin. And ito pa, sunod, they go to church with us. O, di ba? Di ba? Talaga naman. So, hindi nyo lang nakikita, pero nandito sila. Di ba? Andito, kaya naaalala ko nga, di ba, yung talagang isang pagkakataon na prayer meeting, na feeling natin, ang dami-dami natin, tapos feeling ko talaga may dumadaan-daan. Di ba? Pakiramdam mo, nasa-sense ko talaga. Talagang totoo yun. Di ba? And they are ministering unto us. Tapos naalala ko nga rin yung mga kwento noon sa NHA pa lang, 'di ba? Na kapag todo rin talaga yung worship noon, ang daming mga angels na nagmi-minister, nagpapatong ng kamay nila, may mga nagta-testimony, nakikita nila yung liwanag, 'di ba? May mga sobrang napupuspos na himatay pa nga kasi nakakakita ng angels talaga. 'Di ba? Kaya ganon, yun yung ang nangyayari. They go to church with us. Sabi Ephesians 3:10, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. So, principalities and powers, mga angelic being yan. Okay? Kaya, as we sing our song, di ba, our praises mamaya, kasama natin na mag-worship ang mga angels. Okay? Next naman, they are guiding us. Sabi, the angels are dispensers, sabi ni John Calvin, and the administrators of the divine blessing toward us. They regard our safety, undertake our defense, direct our ways, and exercise a constant solitude that no evil shall befall us. Amen. Di ba? Dahil ginaguide tayo ng Panginoon at ng mga angels, di ba, walang evil ang babagsak befall us. Ayan. Sunod naman, angels protect us. Ayan, hindi ko napaltan itong pero verse yan. And verse na nasa Psalm 91. Kaya sabi nga dito, the question is raised. May tanong dito, are there guardian angels?
Do we have angels individually that guard us? So the scripture says, yes. Sabi nyo nga, yes. Sabi, again, sa Psalm 91 verse 1, He shall give His angels, sabi ng verse 11 and 12, the angels shall be given charge over you. Ang ibig sabihin nun, protecting you and guarding you. Diba? So kaya kung ang tanong nyo, may angel ba kayo? Meron. Okay? Kaya sa Matthew 18:10, ito yung verse sa mga bata, na take heed that you do not despise one of these little ones. For I say to you that in heaven, their angels always see the face of my Father who is in heaven. Kaya meron ding sinasabi si Periston, dapat daw yung mga ganon kaliliit na bata, hindi daw talaga yung sinasaktan ng todo o inaabuso. Kasi ang automatic na magagalit sa'yo, angel talaga. Diba? Kaya halimbawa pag talagang inano mo yon, lagot ka dun. Kaya yung mga, halimbawa yung mga, kunwari, yung nagkakaroon talaga, yung mga, ang tindi ng, talaga, ng judgment ng Panginoon sa mga nag-a-abort. Yung mga bansang may abortion, di ba? Talagang sobrang grabe ang judgment sa kanila ng Panginoon. And kung paanong hinihate ng Panginoon yung divorce, ganun din yung abortion. Di ba? Kasi meron talaga siyang special treatment sa mga bata. Di ba? Kaya nga, sa heaven, sa mga nakapunta na daw sa heaven, may kwento sila na para daw dun sa heaven daw, meron dun parang nursery, yung mga bata, na yun yung mga inabort nung nandito sa earth. Ngayon, sa heaven, bibigyan sila ng pagkakataon na palakihin. Diba? Na mapalaki sila. Kung dito, inabort sila dun sa heaven, mararanasan nilang papalakihin sila. Diba? So, pwedeng yung angels, diba, ang magpapalaki sa kanila. Tapos meron nga yung si Heaven Israel na bata, tinatanong siya sa CBN, sa interview, meron bang music sa heaven? Ganyan. Yes, meron. Diba? I heard a lot of stuff. Diba? Parang ganyan. Ang dami daw niya na narinig. Tapos sabi ng interviewer, are there animals in heaven? Yes. Sabi, kumbaga, nakakita daw siya ng mga angels. Parang, ang pinaka-remarkable daw talaga sa kanya ay yung lion. Diba? Tapos sabi nung interview, sabi, tame ba dun yung lion? Diba? Parang maamo ba dun yung lion? Yes. And in fact, naglaro pa nga kami. Sabi, wow. Diba? Parang pwede mo daw isuot yung braso mo dun sa yung ganun ng lion. That's why, diba? Kaya naman nung panahon ni Daniel, diba, na-tame talaga yung lion's mouth. Kasi yung mga angel, di ba, talaga namang hustler sila, expert sila sa pagte-tame ng lion, di ba? Kasi sa langit, okay? Kaya, yun. And ang argument ng mga Bible scholar tungkol sa may hayop ba sa langit, yung halimbawang saan daw nanggaling yung kabayo na sasakyan ni Jesus mula sa heaven, di ba? Kapag nag-second coming na. So, ibig sabihin, may mga hayop sa langit. So, ba't napunta tayo sa hayop? Angel ang pinag-uusapan natin. Ayan. So, yan. Basta, ganon. Yun nga, yun sa mga baby kasi. And kaya naman, ang tanong dito na tayo magko-close, what should our attitude toward angels be? Ano ngayon ang magiging attitude natin sa mga anghel? Una, not to worship them. Diba? So, although, tinapik natin ngayon ng mga angels, pero, it doesn't mean na i-worship natin sila. For we are, sabi nga dyan, we are forbidden to worship angels. Sabi, not the posture of worship, but the posture of wonder and amazement. Diba? So, hindi tayo pwede mag-worship sa kanila, pero pwede tayo mag-wonder. Tsaka ma-amaze. Diba? Na ma-amaze tayo na ang galing, ganun tayo pinoproteksyonan ng Panginoon kasi nag-create pa siya ng angels para sa atin. Ganun niya tayo kamahal, di ba? Kaya naman, pag, di ba, makikita niya sa Bible, pag nakabasa kayo, na every time na may nagbabow down sa angel, ano ginagawa ng angel? Sinasaway. Hindi, tumayo ka. Hindi ako Diyos. Di ba? Iba ang dapat mong sambahin. Di ba? Si Jehovah lang, di ba? And sunod naman, not to be obsessed with angels. Kasi may na-obsess naman dyan. May sinasamba ang angels, may mga figurin pa nga, may mga rebulto ng angels, di ba? At dun nagpe-pray. And in fact, nung kinder kayo, di ba? Tinuruan kayo mag-pray sa Angel of God, my guardian dear. Di ba? Talagang pinagpe-pray kayo sa sa angel. Di ba? Kaya sabi, for we are only to be obsessed with our Lord Jesus Christ. Kanino lang tayo ma-obsess? Kay Lord lang. And yet to marvel at
But the grace and the goodness of God who loves us so much that individually He cares for us and ministers to us and meet our needs even through the angels. Amen. So sunod pa, ano pa? Ano ang dapat na attitude natin towards angels? We should be like the angels. So kailangan gayahin naman natin ang mga angels. Saang part? Sabi, we should be like the angels in that our desire should be to worship Him continually. Di ba? Ano sabi ng Revelation? Yung angels daw sa langit, they continue to sing, Holy, Holy, Holy is the Lord. Wala daw patid yun. Di ba? Talaga naman, day and night, nag-worship sila sa Panginoon. And sunod, we should be like the angels in the fact that we should serve Him obediently. Di ba? Nagaya ng angels, paglingkuran natin ang Panginoon. Di ba? Nang masunurin. Okay? And sunod, we should be like the angels in that we witness for Him personally. Sipin yung maigi ha, ang angels nga, di ba, nagwi-witness. Di ba? So, dapat tayo din. And we should be like angels in that we minister to others individually. Kaya sabi mo sa katabi mo, minister. Sabi mo, maglingkod na tayo. Di ba? Kasi ganun nga ang mga angels. Di ba? So, dapat mas higitan pa natin yun. And sunod, we could strengthen the saints like the angels. We could comfort the bereaved. We can attend those at illness and death. Di ba? Kapag may sakit, di ba? O mamamatay na, dapat uma-attend tayo sa kanila. Talagang pinupuntahan natin at dinadalaw. And most of all, we can be God's angelos. Ano ibig sabihin nun? We can be the messengers of God saying, He is not here. He is risen. He is alive and He is Lord. We are the messengers of God. Nung kailan nga talagang umaalma sa akin si Kuya Je, di ba, na wag ko daw siyang pag-preachin. Pero sabi ko sa kanya, isipin mo palang pangalan mo, di ba? Gerald. Ang ibig sabihin ng Gerald, Herald, Messenger of God. Tapos ang apelido mo, Pastores. Spanish ng pastor, di ba? Sangka pa. Sabi kong ganun. Kaya naman, dapat i-preach mo talaga yung salita ng Diyos. Pero dito nga, pinupunto ng mensahe natin for tonight, hindi lang si Kuya Je, hindi lang pastor ang dapat na maging messenger of God, kundi maging tayong lahat. Amen? Kaya dapat sa ating mga workplaces, sa ating mga eskwelahan, di ba, start evangelizing, start witnessing for the Lord. Kaya mamaya yan ang isama nyo sa prayer. Na Lord, bigyan nyo po ako ng isa na masyasyaran sa kaklase ko. Kasi ang goal natin, di ba, na hindi matapos ang academic year na naman na ito, na wala kang nadala sa Panginoon. I-goal mo na bigyan ng ngiti, bigyan ng comfort ang Panginoon by evangelizing and ministering to those people. Next naman, sabi nga, and the Bible tells us there's a way to start a party in heaven. Diba? Alam nyo ba pwede tayong magpa-party sa langit? Sabi, a way to start party in heaven, and you know what it is? Sabi nga, every time a sinner comes home and repents, receiving the Lord Jesus Christ, the scripture says in Luke 15 that there is rejoicing in the presence of the angels. Diba? So kung gusto natin pasayahin ang kalangitan, magdala tayo ng kaluluwa. Sabi, all of heaven celebrates and rejoices, and the angels dance and sing and praise God when one person comes to Christ. Okay? So kaya ang sinasabi dito, let us be like the angels. Diba? Na una, nag-worship kay Lord. Diba? Pangalawa, nag-o-obey, nagsuserve sa Kanya, nagmi-minister sa iba, and pangatlo, nag-share ng salita ng Diyos. And again, hindi nga aksidente lang to, hindi nagkataon, di ba, na natapik natin to. And sabi nga kasi sa prophecy, di ba, maraming mga mangyayari itong last days. Kaya naman, dahil alam na natin to, utusan natin, di ba, i-dispatch natin yung mga angels, di ba, na naka-assign sa atin at inassign sa atin ng Panginoon. And wag nawa sa atin mangyari, di ba, yung laging sinasabi at tinuturo ni Ate Mer, na yung mga angels natin walang trabaho, unemployed. Di ba, bakit? Kasi hindi natin inuutusan. Na kung pa pwede, di ba, sabi nga ng Psalms, di ba, na nag-hearken sila to the voice of, kumbaga parang ng ating mga sinasabi ng Diyos, di ba? Kaya every time na nagfa-faith confession din tayo, talagang pag nagde-declare tayo ng salita ng Diyos, na-activate sila. Kaya naman, sabi mo nga sa katabi mo, activate your angels. Diba? And tatandaan natin, angels are real. Diba? So kasama natin sila, and pwede rin natin sila, diba, na talagang utusan. Kaya ano ang pinaka then
minimensahe nito sa atin. Unang-una, halimbawa may mga nahihirapan ka sa buhay mo ngayon, di ba? Laging mo tatandaan, there is God's help. Laging may tulong ang Diyos. Di ba? Meron kang mga prayer na gustong matupad, laging mo tatandaan, yun nga, may angels talaga na pwedeng mag-minister at tumulong sa atin. Di mo alam kung ano ipagpe-pray, di mo alam kung sino aasahan, di ba? Talagang asahan mo ang Diyos at yung mga angel. Tsaka, tatandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Okay? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Kasi yun yung laging minsan, di ba, thinking natin na nag-iisa tayo. Pero ngayon, nalaman nyo na to, di ba? Hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat malungkot. Kasi kasama mo ang Diyos at kasama mo rin yung angels. Okay, let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay.